welcome back sa ating channel na It's a Trap. So may nagtanong kanina kung mahirap ba daw alagaan ang Helianthora. So ano bang guide daw kung paano pa alagaan siya. So kaya naisip ko kahit na meron na tayong care guide, no, sa Helianthora couple of years ago, ay gumawa na ako niyan. Gagawan uli natin ngayon. Kasi bakit? Dahil syempre may mga natutunan tayo at I think mas maganda i-update na natin, no? Total medyo mas marami nang interested sa Helianthora. Siguro dahil delicate at hindi tulad ng ibang carnivorous plant na sobrang daling paramihin at alagaan. Gusto nga tayo dito para makita natin yung mga lagay ng ating Helianthora. Yeah. So ayan, para makita nyo rin. Kasi ito nung nakaraan, nakalimutan ko diligan. So ayan ang isa sa mga dapat iwasan nyo. Dahil itong halaman na to, kailangan mas nadidiligan nyo kesa dun sa iba na halaman na kahit na every other day nyo lang diligan or once a day, mabubuhay. Ito, ang gusto nila kasi mataas yung humidity. Kung pinaplano nyo na alagaan ito sa outdoor tulad ko, ang aking practice ay diligan nyo siya ng araw-araw. So yun ang ginagawa ko, no? Every morning or every time na magkaroon ako ng time, pero mas maganda every morning para maagapan nyo. Kasi sa umaga magandang diligan siya kasi pagdating ng tanghali mainit na. Baga parang medyo late na kayo ng kaunti nun. Ayun yung mga panahon na medyo dry or hindi madalas umulan. Pero kung madalas naman umulan, kahit once a day nyo lang diligan or every other day, pwede naman. So unahin na natin siguro yung medium. Ang medium ng Helianthora, ano nag-start ako ay Sphagnum moss and perlite. Tinanim ko pa nga minsan yan ng pure Sphagnum moss na buhay naman, no? Actually ngayon ginagamit ko pa rin yan, itong pure Sphagnum moss na live. So maganda rin ang live yan. Pero sa experience ko, nabubuhay naman siya pero hindi siya gumaganda tulad ng pure perlite. Kasi pag pure perlite, mas madali siyang alagaan. Ayan. So ang ginagamit ko, pure perlite yung ilalim. Kikita nyo naman dyan, pure perlite yan hanggang ilalim yan, perlite. Sabihin nyo, ba't ito is Sphagnum moss? Ano lang yan, topping is pure perlite pa rin yung ilalim yan. So ang medium na ginagamit ko ay pure perlite. Marami rin talagang nagugulat kasi nga, di ba, pag pure perlite madaling matuyo. So kaya magdidilig ka araw-araw. Kaya bakit ba pure perlite ang ginagamit natin? Pure perlite para yung root system niya mas madaling makapenetrate. Madaling, kumbaga, hindi kayo magkakaroon ng root rot or magka-root rot man, hindi ganun ka often, o yung taas ng porsyento na magkaroon yan ay hindi ka ganun ka taas. Pangalawa ay ano pa ba? Kung gusto nyo na medyo safe, no, gawin nyo na lang 50-50 per 50 and 50%. 50% perlite, 50% Sphagnum moss. At sa iba, ang ina-advise ko naman 70% perlite and 30% Sphagnum moss. Bakit nga? Kasi para mas maging mas aerated yung medium yung plant, no, at mas madaling matuyo yung tubig. So yun, so ayun na ang medium natin, mataas yung perlite o kaya pure perlite. So pangalawa ay yung tubig na gagamitin. So carnivorous plant syempre ang Helianthora, diba? So ang ginagamit natin sa carnivorous plant ay low mineral water. At alam nyo naman dito sa ating growing area, ang ginagamit natin ay rainwater, no? Nung time na nagkaroon ng El Nino nitong mga nakaraang mga buwan, ang ginamit natin ay purified or yung dumaan sa reverse osmosis na filtration system, no?
So anything from 70 ppm and below, safe yan. No, kahit umabot pa yun ng 100, pwede nyong i-try na ipandilig. Ako na, i-try ko na yan ng ilang buwan. Okay naman, nabuhay naman. Mas matibay pa nga itong Helianthera kaysa dun sa ibang halaman ko. Dahil wala kayong makikitang mga sign, no, na nagde-decline yung health ng Helianthera after a month or 2 na pagdidilig ng high mineral na water. So, pero hindi ko ina-advise yun, lalo na sa mga baguhan. At yung medium nila ay hindi pure perlite. Kasi pag pure perlite, madaling madrin eh. So, ngayon na puro ulan, rainwater ang pinandidilig natin. So, ayun. Low ppm water, low mineral water. So, mas maganda bumili kayo ng TDS. So, pagdating naman sa watering, paano bang ginagawa natin? So, minimis natin. Katatapos ko lang mag-mist, magdilig. Ito yung ginagamit ko na pangdilig. Ayan. So, diligan ko yan ng sandamakmak, no, kahit na puno na yung pitcher, sige pa. So para ma-wash rin yung medium. So after that, iwanan ko na, no. So pagdating naman sa sunlight, ano naman yung gusto nila? Ang Helianthera kaya niya mabuhay ng pulsan, pero yung akin hindi ko na pinulsan kasi alam niyo yung dumating yung time ng taas ng UV ray na kapag lumalabas kayo, kahit kayo hindi kayo makatagal sa labas dahil sa init. So ang ginawa ko na lang, nilagay ko siya sa shaded. So hindi siya nagpupula tulad nung sobrang araw na nare-receive niya, pero buhay naman siya. So dumadami, no? Ito kapo-propagate ko lang ng iba. Tingnan niyo, may mga new growth na. So kaya medyo syongit yung Helianthera natin ngayon, kaka-propagate lang yan. Kaya ayan, may mga tama pa sila, may mga natuyong mga feature. So normal yan, pero hindi normal na yung mga ganyan. Nangyari yan dahil nga hindi ko na nadiligan ng isang araw. Tapos minute, no. Alam niyo yung katatapos lang ng ulan, tapos nag-alinsangan, nag-evaporate kasi yung mga moisture, no, sa ground. So ayun, pati syempre dito dahil outdoor naman tayo. Ayan. So ayun, siya, nadamay. So kaya ang mas gumanda pa itong mga minagdar ko ng mga propagation ng mga maliliit, no? Kasi ito yung mga nasa gitna at itong mga natuyo, yung mga nasa gilid. Ito inilagay ko na lang sa gitna ito kasi nandiyan yan sa gilid. So ayun, natuyo talaga. So ito nandito yan sa pinakagilid, kaya nilipat ko na sa gitna. So ayun, no. So ayun pa, no, napakagandang rin 'yon. Ma-take note nyo na kapag kayo nagtatanim ng Helianthera, medyo laki-lakihan nyo yung paso. Meaning, no, mas maganda kasi malaking paso kasi hindi mas mabilis matuyo, no, yung inyong medium. Ayan. So sa laki ng paso, I think pwede na yung yung mga ko dito paso na pinagtaniman dati ng Helianthera. Ngayon dumi-dumi na lang nandyan. So ganito kalaking paso. So gaano ba kalaki ito? Siguro mga 7-6 inches. Ayan. Tapos yung wide, yung magkakasya yung Helianthera niya. No, may mga iba mas maliit na paso yung pinaglalagyan nila, pero ang Helianthera nila nakalagay sa humidity dome, o yung constant yung humidity, like yung dito terrarium, no. Tapos yung iba acrylic box na lalagyan ng sapatos or bag. Ayun, pwede nyo ring lalagyan nyo ng Helianthera, no. So gawan nyo na lang paraan para magkakaroon ng kahit papaano air circulation. Yung iba naman binubuksan na lang from time to time, no. Tapos yung ibang mga gusto talaga makabuhay, ini-aircon pa nila to, pero yung atin hindi. Magalaki sa to, laki sa hirap itong Helianthera dito. So marami nang interested nga. Actually gusto ko na rin talagang i-out, kaya lang kung ako sa inyo, hintayin nyo pa ng ilang linggo, diba? Para kasi ilan lang rin yung mga goods na pang out dito hindi ko kayo lahat mapagbibigyan doon sa mga nagtanong. Ayan. So but anyway, balik tayo sa care guide, so sa medium, ayun na, diba, nasabi na natin pure perlite. Actually pwede rin dyan yung Akadama, Kanuma, medyo mahal, diba? So mag perlite na lang kayo. So ano pa ba,
paaraw. So ayan, ito lang, tingnan nyo lang. Meron akong UV plastic sa paligid. No, malaki na itutulong ng UV plastic para yung hangin hindi agad makatutuyo sa plants. No, so kumbaga may pangharang sa hangin. Pero kung mapansin nyo, no, ayan lang yung harang yan. Gilid, taas, tas kabilang gilid. Yung kabilaan na ito, butas to eh. No, kulambo lang yung nakalagay. Ayan. So, ang masasabi ko lang, no, dun sa tatlo, sundin nyo lang yung tatlo na yan. No? Kumbaga may ano na kayo, kumbaga advantage na kayo dahil alam nyo na yung tamang medium. Kasi kung ibang medium gagamitin nyo, mabilis kasi nag-algae yung ibang medium. Tapos nagkukos yun ng root rot o pagkabulok. So ano pa? So isipin nyo rin na kung mag-aalaga kayo nito, maganda kung may live sphagnum moss kayo. Kasi ang live sphagnum moss nagkakaroon ng halumigmig at quality ng air na maganda. Kaya maganda rin na meron kayong sphagnum moss. Ayan, kaya nga puro sphagnum moss to sa paligid niyan. Pati dyan. Kasi yung lugar ko dito mainit. So ayan, no. Gusto rin nila yung kahit pa paano may halumigmig sila. Ano na kung kapopropagate pa lang tulad na itong mga to. So ano pa ba yung ibang mga additional na information na pwede kong ibigay sa inyo? Ito pala, mahalaga rin to. Pagpe-fertilizer, pwede pa? Pwede. Kung willing kayo magpalit ng medium or magtanggal at magpalit ng toppings. Kasi yung toppings lang naman yung nag-algae. So kalaban ng Helianthera syempre or other carnivorous plant yung matinding algae, di ba? Pag nag-algae kasi, ang taas ng tendency na mabulok nila. So kapag may algae na, no, mas maganda change medium o kaya palit na lang ng toppings. Ayun ang ginagawa natin, no? Pwede nyo rin namang hayaan, no? Matira matibay. Kaya lang tuloy ginawa ko na yan dati. Okay rin kapag matagal ni Helianthera nyo sa inyo, okay lang na magka-algae kasi nga kumbaga well established na. Pero kung yung mga kararating pa lang, alagaan nyo ng mabuti yan, no? Once established na yan, kahit na may algae sa paligid dyan, no, kayang-kaya na nila, mabilis silang dadami kahit na may algae. Kasi hindi sila ma-outgrown, no, ng mga algae na yan. Kung mabulok man, no, magtutubuan na naman yan. Pero syempre, iwasan nyo na lang. Kung kayo magpe-fertilizer, ayun nga, no, mag-flushing kayo, no, yung hugasin nyo yung medium, alam nyo na kung paano mag-flushing. Sabihin, didiligan nyo ng gusto para bumaba yung mineral ng, ng water tray nyo. Pwede rin nyo rin lagyan ng mga insekto, no, yung maliliit na insekto, yung mga pitcher. So I suggest, no, medyo pahinain nyo na insekto, kaya patayin nyo na kasi kung hayaan yung buhay baka kainin yung Helianthera nyo ng insekto. So ayun, diba? Huwag masyadong malaki, no, yung insekto na ilalagay. Pangalawa, kasi pag masyadong malaki, syempre, pag nabulok yung insekto dun sa loob, mabubulok rin yung halaman nyo. Pangalawa, huwag nyong susugatan yung insekto na papakain nyo. No, kasi pag sinugatan nyo, yung pinaka parang blood ng insect, mataas yung minerals nun eh. So, makaka-apekto yun sa halaman nyo. So, ayan. Hindi tulad nung Nepenthes, diba? Pag pinakain nyo isang pitcher lang mabubulok. Dito rin naman, isang pitcher. Kaya lang, magkakatabi kasi yung pinaka-base ng bawat pitcher ng Helianthera. Hindi tulad ng mga Nepenthes na magkakalayo, diba? So, pitcher lang nabubulok pag Nepenthes. Pagka Helianthera, mabubulok yung pinaka-base pero madama yung iba. Ayan. Ano pa ba? Ano pa bang pwede nating idagdag? Basta huwag niyong kalimutan. Ayan, pa nagdidilig pala kayo, dagdag ko lang sa pagdidilig. Pupunin niyo yung mga pitcher. Paano naman kung mga maliliit pa? Sikapin niyo na malagyan kahit pa paano yung mga butas niyan. Diba? So, ayun, isipan ba natin kung ano pa pwede nating. So, propagation. Paano pagpo-propagate na ito? Ayan, tulad sa nakikita nyo. Hati-hati lang. Medyo mahirap yung propagation na ito. Alam ko may record ako na bago. I-upload ko na lang kung paano ko itong pinropagate itong mga to. Actually, mas magandang i-propagate yan itong mga to kapag sobrang kapal na. Tulad na ito, mga ganito. Ito hindi ko pa napopropagate. Baka i-propagate ko ito kung today or tomorrow. Tapos ito naman,
pinropagate ko to itong isa lang to ha, itong mga to ha, isa lang yan, itong kumpul-kumpul yan. So ayun, na-propagate ko sila, parami ko sila, hila-hila lang yung technique na ginamit ko. Pagdating dito, ginunting ko na kasi gusto ko mas paramihin siya para makabili rin yung mga budgetarya natin na gustong mag-try ng Heliampora. So yun, pwede nyo ganon, pwede rin na hintayin nyo ng hintayin na magkaroon siya ng mga division na maliliit, mga baby. Ayan, tulad ng ganyan. Ayan o, isang feature naglagay ng smaller feature. Meron naman isang plants, produce ng ibang mga plants. So hinati-hati, pinag-iwa-hiwalay ko na lang yan. So pwede nyo rin i-pollinate, pero mahirap mo. Ilang taon bago magbulaklak to kaya mahirap rin siyang kumbaga paramihin through seeds. At siguro kung marami kayong Heliampora, posible yun, tapos sabay-sabay mag-flower. Pero mas maganda yung pagpaparami sa kanya, mas mabilis. Ito pala ang Heliampora, once na magkaroon na ng malimbawa matured feature, tapos matured feature yung pinropagate nyo, ang lalabas sa matured feature tulad nito, matured feature din, hindi tulad ng ito, mga ganito. Kapag hinati-hati mo yan, makamamatay pa nga yan ito na lang, hinati ko to, ang lalabas dito syempre puro mga yung mga maliliit pa na feature. Kung ito mahati ko, possible na mag-produce na to ng mga bigger feature or matured feature. Ayan, so kaya maganda hintayin nyo, maghintay kayo bago nyo i-propagate. Ayan. So ano bang mga insekto, peste na kumakapit sa Heliampora? Ang madalas ko makita dito, spider mites, aphids, sometimes nakakakita ako. So ano maganda ang pesticide sa kanila? Yung systemic pesticides na Starkel G, pwede na. So yun lang naman ang ginagamit natin dito. Fungicide hindi ako gumagamit. Kasi parang hindi ganun ka-healthy yun sa sa medium, sa plant. Ewan ko ha, yun lang yung aking naging kumbaga personal na opinion. Pero baka mas maganda epekto, edi try nyo. Ako kasi talagang gusto ko yung pinaka less na magagamit ko na mga chemical. Ayun ang aking So ano yung pinaka mga sign na hindi maganda yung pagpapatubo nyo sa Heliampora nyo? Isa sa mga sign ito tulad nito, yung nagkakaganto. Bakit ba nagkakaganyan? Masyadong dry yung paligid. Anong nangyari ka rin kasi dito, diba sabi ko sa inyo, hindi ko nadiligan. Nung time na yun nga, after ng ulan, nag-init ng ilang araw. So nangyayari rin yung ganito itsura kapag masyadong mainit, mahangin, mababa yung humidity dun sa lugar. So ang pwede nyo na lang gawin dyan, kuha kayo ng kumbaga cage, or yun nga yung sinabi ko sa inyo, yung pinaka box or dome na mataas ang humidity, dun nyo ilagay yung Heliampora nyo. Ginagawa ko rin yan dati, pero ko kasi na kaka-recover naman ang Heliampora kapag medyo challenging yung kanyang condition, plus nagiging matibay sila kapag may bumili sa inyo, matibay na. Masyado kasing pabebe yung halaman, pagdating dun sa nakakuha, yun, madaling mamatay, tsaka i-acclimate pa nila. So tulad nito, parang gusto ko itong ilipat. Paano pagre-replant pala ng Heliampora? Madali lang, lalo na kung bagong propagate. Pagka matagal na sila, ang haba na rin ng roots niyan. Pero kung bagong propagate tulad ng mga to, wala pa masyadong roots. So pwede nyo, hindi, marami rin palang roots itong isang to. Bubunutin ko sana, pero wag na. Takpan na lang natin ang sphagnum yung exposed na area. So madali lang kasi yan, hilahin nyo lang, tapos itusok nyo, ganun lang. Wag lang masyadong malalim. Ayan, ngayon nga may experiment akong ginagawa. Ayan, yung mga stock kasi nagbulaklak tong Heliampora, yung stock tinanim ko. Tignan ko kung tutubuan to ng plantlets. Ayan, kung hindi, edi okay lang. Kung tubuan, edi maganda. Additional propagation.
O, ano yung mga sign pala na kumbaga isa pang mga warning na dapat i-replant or mag-alala na kayo. Isa sa mga hindi kayo patutulugin kapag nabulok yung gitna ng Helianthera, yung pinaka mga new growth, 'di ba? Kahit anong halaman naman no, nangyayari yung sa Helianthera kapag masyadong basa yung medium. Kaya nga perlite yung ginamit natin. Isa sa mga dahilan para hindi laging basa yung medium nyo. So ayun lang yung mga tips ko sa inyo. So buti nga may mga nagtuturo na sa inyo. Sa akin dati wala. At actually ang gamit naman talaga nila is Sphagnum perlite, kanuma, kadama. Buhay na buhay ang Helianthera nila. Ako lang ito yung nakita ko na effective dito sa lugar ko, sa outdoor. At medyo mura kasi perlite Yung iba kasi kanuma, kadama, yung mga aqua soil. Pero ako ito yung nakita kong sa tingin ko okay, di ba? Gagamit nyo pa sa ibang carnivorous plant nyo. So paano, no? Ito muna yung aking guide, no, para sa mga beginner na gusto mag-alaga ng Helianthera. Kung halimbawa, no, first Helianthera nyo, ako kayo bumili set up muna kayo ng paglalagyan kung saan, para pagdating madali na lang yung adjustment na gagawin nyo. So yun lang, God bless and bye bye.